matatagpuan sa pinakahilagang silangang bahagi ng Luzon. Malayo man na maituturing, subalit nakamamanghang ganda ng natural na kalikasan at tanawin ang alok ng lugar na ito. Ito ang bayan ng Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan. Kapag kayo po ay pupunta ng bayan ng Santa Ana at medyo nasa kalayuan ka na, wala kang makikitang kabahayan. Para bagang may tuturing mo siyang ilang na lugar. Pero pagpasok mo pala ng Santa Ana, sa arko ng Santa Ana, wow, ang ganda pala ng Santa Ana. Makikita mo na yung mga bahay, yung mga tao na abala sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Madalas din nating marinig sa mga balita ang bayan ng Santa Ana dahil sa mga bagyo na madalas manalasa dito. Tumama na sa kalupaan o landfall ang bagyong Marces sa parteho ng Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan. Mas matindi pa ang naranasan ng mga residente na nakatira malapit po sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan sa patuloy pong pananalasa ng bagyong Betty. Isang lumang gusali sa loob ng Port Irene sa Santa Ana, Cagayan pa rin ang gumuho. Pasado 3:00 ng hapon, walang buhos ng ulan pero ganito kalakas yung hangin na nararanasan dito. Ang bayan po ng Santa Ana, ito po ay daanan po ng kalamidad tulad po ng malalakas na bagyo. Madalas pa nga po ay hindi lang isa sa isang buwan ang dumadaan. Noong nakaraang taon lamang po ay dinaanan ito ng 5 bagyo sa loob lamang po ng isang buwan. Bukod sa natural na ganda ng bayan, hindi rin maitatagong mabilis na pag-asenso ng lugar dahil sa komersyo at turismo. Ang Santa Ana po ay nasasakop siya ng Cagayan Economic Zone Authority. Dito po sa bayan ng Santa Ana ay napaliligiran po kami dito ng dagat, nagkakalaki ang establishmento at naririyan din po ang iba't ibang kabuhayan. Kasabay ng pagunlad ng bayan ng Santa Ana ay ang paglago ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito. Kaya naman minarapat ng pamamahala ng iglesia na ipatayo ang malaki at magandang gusaling sambahan na aangkop sa lugar. Pagtindig po ng magiging gusaling sambahan sa lokal ng Santa Ana ay lalo pong iyahayag nito ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos at lalong makikilala po ng mga tao sa dakong ito ang Iglesia ni Cristo. Noong nalaman po namin na itatayo na ang gusaling sambahan ng lokal ng Santa Ana, hindi po namin maipaliwanag ang aming saya sapagkat ipinagpanata at ipinanalangin po namin ito sa ating Panginoong Diyos na matayuan kami ng bago at magarang gusaling sambahan. Matatagpuan ang bagong edipisyo ng Iglesia ni Cristo sa San Vicente Road, Main Highway, patungo sa pinakabayan ng Santa Ana. Ang gusaling sambahang ito ay may 405 seating capacity at may balcony. Ang setback po ng ating bakod ng gusaling sambahan magmula sa sentro ng kalsada ay 30 meters. Ito po ay bilang pagsunod sa itinatadhana ng DPWH ukol sa pagtatayo ng mga gusali. Ang elevation po ng ating driveway mula po sa kalsada ay 41 cm. At ang ating flooring ng sambahan ay 39 cm mula po sa driveway. Kaya ang ating elevation ng flooring ng sambahan mula kalsada ay 80 cm. Sinisikap po naming masunod ang pinadalang plano galing po sa Engineering Construction Department upang maging maayos ang pagkagawa ng gusaling sambahan. Para makita ang kagandahan ng gusaling sambahan kasi po ito po ay
nakikita ng mga kababayan po natin na dito sa Santa Ana. Dama din sa mga kapatid na nasa Engineering and Construction Department ng Iglesia ang pagmamalasakit sa kagamitan ng Iglesia, lalo na kapag may kalamidad. Bago po dumating po ang mga bagyo, ay sinipti po namin po ang mga materialis, lalo po mga kahoy, isasangkap po sa bahay-sambahan. Kahit nandyan na po yung bagyo, yung iniisip po namin yung safety ng ating materialis. Buong sino po namin ginagamit ang mga materialis na sinasangkap po sa ginagawang bagong gusaling sambahan sapagkat alam namin na ang ginugugol na pinambili ng mga materialis ay galing po sa kusang handog ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kasabay rin ng pagpapatayo ng gusaling sambahan ay ang mga karagdagang istruktura na kailangan ng lokal. Bukod po sa gusaling sambahan, tinatayo na rin po natin ang 2 palapag na pastoral at opisina ng lokal. At mayroon din po itong guard post at generator house. Bukod sa istruktura, ay sadyang pinatitibay ang disenyo ng roofing and framing system ng mga itinatayong konkretong sambahan sa mga ganitong bagyuhing lugar. Lubos namang pinananabikan at ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang kanilang magiging bagong gusaling sambahan at hindi tumitigil sa pananalangin sa Panginoong Diyos. Kami po ay sumasampalataya na mga magkakapatid na itong strukturang ito ng ating gusaling sambahan ay nababagay talaga dito po sa bayan na ito sapagkat ito ay alam naming matibay, matatag. Lubos po kaming nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy po niyang ginagamit na kasangkapan ang pinakamamahal po nating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, para po ipagmalasakit ang kapakanang espiritual ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Santa Ana, Cagayan, ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.